medyo natagalan ng ating pag-vlog sa I think when was the last time? I think 3 weeks ago yung huling vlog po namin, but naging super busy kasi kami for the past 2 weeks. So yun nga po na yung nakaraang 2 weeks ago, may mga bisita kaming dumating dito, came from Manitoba, tapos bumisita sila dito sa Alberta kasi for good na sila babalik na sila ng Abu Dhabi. Kung bakit sila babalik ng Abu Dhabi at bibitawan nila yung kanilang permanent resident, then i-discuss natin yan sa mga darating pang mga vlog. Hingi lang ako ng permission sa kanila kung pwede kong i-share ang kanilang reasons kung bakit sila babalik ng Abu Dhabi at i-give up nila yung permanent resident nila. It's kakaibang reason yun. Siguradong magugulat kayo. Anyhow, nagpunta kami ng Calgary, nag-Banff kami. Hindi kami masyadong tumutok kasi it was Stampede, Calgary Stampede sa big festival sa Calgary. But hindi kami naglibot sa downtown kasi maraming tao and may disabled na kasama kami. So we focus sa mga Rocky Mountains. So papakita ko sa inyo yung highlights ng pagpunta namin doon. Hindi ko na kumbaga dadamihan pa yun kasi may mga vlog na ako for last year na nagpunta kami na Alberta. Panoodin nyo na lang, nandoon yung every part ng pagpunta namin. So ayun, tapos umikot kami, nagstay kami ng 1 night sa Jasper, and then bumala kami ng Edmonton, nagkonting libot lang dito kasi yung galaw namin is limited because of may kasama nga kami, like what I said, disabled na bata. So it's limited lang yung yung galaw namin. And at the same time, sobrang init rin ng panahon, as in nagdasal kami ng magandang panahon. And of course naman, binigay naman ng Panginoon yung magandang panahon. Kaso yun lang talaga, it's summer, so expect actually may wildfire na nangyayari sa Banding Norte, border daw ng BC and Alberta. Anyhow, yun lang muna po yung aking i-share ko lang. Yesterday pala, today is July, ang date ngayon, yesterday July 20, nagpunta kami sa Millennium Place. So it's one of the largest recreation facility dito sa Edmonton kasi yun yung lugar na may pool, may malawak na gym, may kung gusto mong mag-ice skating, meron din, may indoor playground, and the price is so cheap na for only $11.65 lahat ng facilities magagamit mo. Yung ice skating, kung meron ka ng gamits na yung pang ice skating talaga, so pwede mo magamit yung lugar nila. But if you don't have, pwede ka rin mag-rent. So yun lang yung babayaran mo kung mag-rent ka. And ayun, yun lang muna po ang aking So marami tayong last week lang ako nag-start na magpasa-pasa ng mga CV. Hindi ako nagpasa simula nung dumating kami dito. I don't know why, but siguro because may in-expect akong mga bisita, so sabi ko sige, tapusin lang muna namin yung mga dating ng mga bisita namin because it's been 1 week, and then 1 week rin yun, tapos may mga bisita kami from Saskatoon dito rin natulog. Then after that, last week lang ako nag-start magpasa-pasa. Nag-renew ako umattend ako ng training for the forklift, for the license, kasi yung license ko is for in-house, so hindi ko pwedeng magamit yung kasi ang gumastos ng is company. So kailangan ko kumuha ng license na sa akin talaga.
Tapos yun nga, nagpasa-pasa, and yung wife ko, she got a good offer from the oil and gas company. It's medyo maganda yung offer, mataas yung offer. So ngayon, medyo may kalayuan lang dito kasi we're living in south part of Edmonton, and yung office niya, which is hindi siya work from home, so office niya is sa bandang northwest, so it will take 20 to 25 minutes. So yun ang isa rin sa mga talagang naghahanap ako ng work na baka yung unang plano ko sana is pang umaga, but ngayon priority ko is pang gabi, para because of yung concern ko nga yung sa asawa ko na papasok kasi hindi siya nagda-drive. She's planning to take mag-aral ng driving kasi wala talaga siyang but siguro hindi mo na yun ang priority for now, at itingnan muna natin yung magiging setup. Hopefully makahanap ako ng work na panggabi, para ganun pa rin, walang masyadong malaking adjustment kasi yung mga anak ko naman is they are schooling, tapos may bus na siya maghatid, magsusundo dito. And ayun, yun lang po. Marami tayong mga darating na mga vlog, kundi yung cost of living dito compare sa Winnipeg. Hinintay talaga namin makaisang buwan para mas madali kong ma-discuss yung difference ng bilihin dito. Ano pa ba? Reasons kung bakit kami lumipat dito. Maraming nagtatanong niyan, bakit kami lumipat? Okay na ang trabaho namin sa Winnipeg. So, tapos, ano pa ba ang pwede natin discuss? Yung kaibigan nga namin na binitawan ng kanilang pagiging PR and bumalik sila ng Abu Dhabi. So, discuss natin yan sa ating mga darating na vlog. Hopefully, masundan yung aming vlog, and yun lang po. So, ito muna po yung highlights na nangyari for the past 2 weeks.